she was acquitted, and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, Dati status ka ko, balik ka sa kulungan, gano'n? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Eh kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, Alam nyo mga kababayan, di ho tayo magtataka dito sa PH Update kung biglang maging Senate President yang si Senator Rodante Marcoleta. Dito sa video na to, meron hong nakapag-send sa atin, isa sa ating mga subscriber. Sabi niya, PH, tignan mo tong video na to, nitong si Soto at nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Tignan mo kung paano sumagot itong si Kong Dante, kaugnay dyan sa katanungan nitong mga reporter na to, kung paano mapapababa ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Ibang klase ho itong mama na to. Kaya hindi ho tayo magtataka. Pagka napanood nyo ito, malamang sa malamang, makukonbinsi din ho kayong kagaya natin na kung meron mang dapat maging Senate President dito sa 20th Congress. Walang iba kung hindi yang si Senator Rodante Marcoleta. Dito rin sa video na to, para sa mga dilawan at mga pinklawan, narinig lang ho nila na isa sa magiging prosecution panel, itong si Leila de Lima dyan sa impeachment trial nitong si VP Sara dyan sa Senado. Nagpalakpakan, nag-celebrate yung mga walang yung dilawan at pinklawan. Akala mo naman merong tira itong si Leila de Lima. Akala mo talaga meron ho talaga siyang ibubuga. Kalma lang kayo. Mamaya pag-usapan ho natin yan. Maging yung si Leila de Lima ho pala, meron ho siyang issue dyan sa confidential fund na yan. Naku, hindi rin daw ata nag-liquidate yan eh. Anak ng tao. Mamaya yung Leila de Lima na yan. Paano ka magiging prosecution panel kung nung dating DOJ secretary ka, nagka-issue ka rin sa confidential fund? Kaya ngayong mga panahon na to, napaka-bias ho na itong si VP Sara lang ang kalkalin ang confidential fund. Dapat ho lahat ng ahensya na humahawak, humihipo, ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez ng mga pondo na yan, dapat mapasa ilalim sa standard na ibinigay dito kay yung panukatan na in-apply dito kay BP, dapat i-apply sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, opisyal ng pamahalaan na humihipo ng pondo na yan. Pero bago lahat na yan, ako, birthday na ho natin bukas. Naku po, yan na nga ho sinasabi natin. Birthday ho natin bukas. Hindi, joke lang. Hindi ho natin birthday. Pero kung gusto nyo mag-subscribe, kahit hindi ko birthday, pwede naman ho mga kababayan, di ba? Pero pagkasabi kong birthday ko, ang dami nag-subscribe eh. Talagang ibang klase mga kababayan natin dito sa PH Update. Kung hindi mo pa sabihin birthday mo, hindi sila magsasubscribe. Mga walang yadin eh. Ito na, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ako gagawin dyan. Di na para sa atin na ulit-ulitin pa yan. Siyempre, hindi ko natin kakalimutan yung ating mega love shoutout. No? Naku. Itong si Ma'am Arisa yan, parang narinig ho ata tayo. Narinig ho tayo nitong si Ma'am Arisa yan. Ma'am Arisa yan. Ano ba sabi ni Ma'am Arisa yan? Congrats po sa new Gov of Cebu. Ma'am Pam. Itong si Ma'am Arisa yan, kinongratulate niya itong si Ma'am Pam. Palakpakan. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Oliver. Naku, men in uniform tong si Sir Oliver Franco. Mega love shoutout, Sir Oliver Franco. Mabuhay ho kayo. Welcome sa PH Update. Remotin, maraming salamat to. Mega love shoutout. Maraming salamat to sa mga kasama natin na talagang napakatindi kong sumuporta. Eto na ho, rekta ho tayo dito sa dito muna, mamaya tayo kay Dilima. Pasadaan natin, bago natin panoorin to kay Atty. Panelo, pag-usapan natin yung kaso ni Dilima na ano bang nangyari doon sa kaso niya na yon. Teka lang basahin natin. Ito. Court of Appeals overturned ruling acquitting De Lima over new proceeding on drug case. Sharika dyan, Brad. Mamaya na ho. Panoorin ho muna natin itong kinumpare. Diba? Ikukumpare yan siyempre. Parehas na bagong panalong senador at yung isa nagdudunong-dunungan. Pumuti na lang ang buhok sa Senado. Wala pa rin nagawa.
Yang si Soto. Pero yung si Senator Marcoleta, naku, hindi pa ho naging senador yan. Sagip pa nga ho lang yan eh. Baka doon pa nga lang sa sagip nitong si Gong Dante, ha? Nitong si Senator Dante. Nalilito pa rin tayo. Nitong si Senator Dante, siya 15 pagtatrabaho niya si Soto dyan sa Senado. Doon pa lang sa isang termino na sagip, baka nalampasan na nitong si Senator Dante Marcoleta eh. Ganun o katindi ang mama na yan. Ito, pakinggan nun natin ito mga kababayan. Para masasigurado natin na mapapaba talaga natin ang presyo ng kuryente. Kasi parang paulit-ulit na natin naririnig yung lahat ng mga proposals and yet hindi po nagmamaterialize. Naku, Pagdating sa kuryente, Oh. naku, mabigat yan. I cannot talk off my head. Hindi ko na pag-aralan yung tanong mo na yan. nako, yan na nga ba sinasabi natin? Di raw pag-aralan yung tanong. Ano ka, impromptu yan eh, di ba? Tanong, sagot, ganun dapat. Ngayon, kung mahusay ka talaga, Soto, yan ang nga sinasabi natin. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nangangampanya tayo laban dito kay Soto. No, kasi wala ko kayong maaasahan diyan sa mama na yan. Wala akong dekalidad na serbisyo ang maibibigay, maihahatid ng mama na yan para sa sambayan ng Pilipino. Wala akong mga kababayan. Ito ang pakinggan nyo mga kababayan, itong kay Kong Dante Marcoleta. Alam mo kung talagang gusto nating ibawa ang kuryente at madali yan, tanggalin natin ang 12% VAT. Talagang bababa yan. Tayo lang naman ang meron. Sa Vietnam pumunta ka, meron bang VAT ng kuryente, Sister El? Pumunta ka sa Malaysia, pumunta ka sa Vietnam, sa Thailand, wala. Sinasubsidize pa nga. Kung nagagawa sa ibang bansa, ba't di natin gawin dito para mabenefisyuhan mga taong nasa mababang kalagayan? Para sa ganun, yung layunin ng batas na yon, kahit papano, ma-achieve natin. Senator, para Yan kung tawagin nila yan pag-usapan natin anything under the sun. Hindi ko na kailangan pag-aralan dahil sa taba ng utak niya si Senator Rodante Marcoleta. Kahit anong hiyain nyo dyan, talagang kaya niyang makipagsabayan. At yung pakikipagsabayan at pakikipagtagisan niya ng ideya, hindi ho yun nanggagaling sa lamang, bulahan, ika nga. Yan talagang pagka merong sinabi yan, talagang tatrabahuin niya. Kailan lang narinig natin yung pagsasalita niya, di ba? Teka lang meron nag-send sa atin, sinoutout pala tayo nitong si Kong Dante, pambihira naman yan, bigla tayong nag-goosebump, bigla tayong kinalabutan, ngayon pala, ito, panoorin natin itong mga kababayan. Eto, kahapon pa ho ito. Kasi ginawa natin na reaction video yung live kahapon ng Saganang Mamamayan. Pagkatapos noong nakuha na natin yung mga punto de vista ni Kong Dante, di na natin tinapos yung programa. Pero nag-chat ako dito kay Sir Jen. Sabi ko, Sir, congratulations dyan kay Senator Dante Marcoleta. Good luck sa kanyang pagkapanalo. Kinongratulate ho natin siya. Kasi habang pinapanood natin, talagang natuwang-tuwa ho tayo. Dami nagko-congratulate sa kanya. Kaya nagpadala ho tayo ng congratulatory message dito kay Sir Jen Subartiaga. Binasa niya sa Binasa niya sa programa. Hindi ko nga expect na babasahin pa niya. Ito talagang si Sir Jen. Na-touch ako, Sir Jen. Mega love shout. Palakpakan muna natin to si Sir Jen. Hindi pa nakasubscribe sa Net25, mag-subscribe kayo. Malulupit yun dyan. Yan ang bahay ng mga reporter na merong prinsipyo at paninindigan. Shout out sa aking sa aking pinakamamahal na Ma'am Eden Santos. Ko yan, labidabs ko yan. Isa yan sa mga reporter na pagka nakita ko talagang papaliguan ko ng yakap at halik yan. Hindi, joke lang. Baka makita pa lang ako nitong si Ma'am Eden, tamakbo na siya. Yun na si PH. Sasabunin ako ng yakap at halik niyan, di ba? Ito, pakinggan natin itong si Sir Jen. Matindi ho ito. Number one supporter niyo rin pala, Kong. Vlogger po ito, yung si PH Update. Si Kuya PH Update. Sabi niya, Jen, paki-congrats naman kay Kong Dante. Nanonood ako sa programa niyo ngayon at good luck po kay Senador Dante Marcoleta. Bilib ako yan sa PH Update. PH Update yan, opo, Kong. Kapampangan yan, baka hindi mo alam. Kapampangan po ba? Talaga. Nung ako'y makita niya, doon lang niya pinakita yung tunay niya mukha. Ayun. Sa akin lang, sabi niya, Kong, alang-alang sa'yo. Opo. Ikaw lang ang makakakita sa tunay kong mukha. Bakit mukha ako itinatago? Ang ganda mo palang lalaki. Ayaw ko kanya yung inahabol ako ng mga babae. Talaga lalaki talaga, Jen. Narinig niyo yun? Hindi na para sa atin sabihin na magandang lalaki tayo. Yan si Kong Dante na magsasabi sa inyo. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo.
Oh, again, congratulations na Senator Rodante Marcoleta, no. Ano 'yan, kumbaga matagal na dapat 'yan noong 2022 pa 'yan. Pero ika nga merong panahon ng lahat ng bagay. At ang ito ang panahon nitong si Senator Rodante Marcoleta. At yung mga ibang senatorial candidate natin, wag ko kayong papakasigurado. Ika nga, baka sa 2020 kasama ni BP Sara nag-iikot yung mga yan. Abang lang ho tayo. Dahil dito sa dito sa mga kaganapan sa mga nakalipas na buwan, ito na ho kumbaga yung salaan, ika nga. Pagka merong mga individual na mga politiko o mga malapit kay Tatay Digong, ngayong mga panahon na ito yung kumbaga sasalain Yung sasalain. Ngayon, nasala na ho, ngayon pa lang 2025, yung mga individual na merong prinsipyo at paninindigan. Ngayon, kung di man pinalad, yung iba nating mga kandidato, abang-abang lang ho tayo sa 2028 presidential election. Di natin alam kung ano magiging mga kaganapan sa mga panahon na yon. Pero tayo ay umaasa dito sa PH Update na sana merong makasama itong si Kong Dante sa mga tumakbo ng pagkasenador na hindi pinalad dahil nadaya ho sila. Manwala ho kayo sa hindi. Malaki ang nangyaring dayaan dito sa election na to. Manwala ho kayo sa hindi. Ang dami ko nakausap na Gen Z Mga Gen X, XYZ. Ayaw ho nila yung si Bam. Alam ho nila ang kasaysayan niyang si Bambini. Hindi ayaw ho nila yung mama na yan. O ngayon, napanood na ho natin yung ni Kong Dante, yung mega love shoutout niya sa atin, no? Matindi, no? Pero ito totoo, ha? Yan, kung tawagin sa amin yan, kung tawagin sa amin yan, pusong, ha? Pusong yang si Kong Dante. Pambihira talaga. Ibang klase ako. Ibinulgar mo naman yung pinag-usapan natin. Yung ibang pinag-usapan natin, huwag mo na sasabihin. Yan naman ako, baka kala nila, baka mag-expect yung iba natin mga kababayan pagka, sa bagay, di naman nila ako makikita. Eto, direkta ko tayo dito kay Kong Dante pa rin. Kong Dante pa rin, syempre. Mga Senate President yan Sang-ayon mo ba kayo maging Senate? Kasi pagka naging Senate President yan, talagang maghahalo ng balat sa tinalupan. Pagka si BP Sara ay merong bilang dyan sa Senado at talagang pinihit ho nila na palitan niyang taga-serve ng pa-champagne nitong si Lisa na si Chis Escudero. Siya ho ang pipiliin nating pumalit kay Chis Escudero. Hindi ho baguhan yan sa larangan ng pagiging mambabatas. Matagal hong congressman yan. Ang kalakaran sa House at sa Senado, konti lang ho ang diferensya niyan. Baka nga hindi na kailangan ni-reviewin yan Di ba? Yung mag-aral-aral pa, yung mga parliamentary proceedings kung tawagin. Alam mo yan, alam ni mahusay ho yan. Baka Rodante Marcoleta yan. Hindi po tayo magtagasasama. Ayoko na po sa House of Representatives. Ang gugulo po nila. Kung ako magsasalita, meron 3 taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo Kilala nyo, 3 lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Paduano. Dating kasapi daw ng NPA. Si Paduano ba yun? Yung isa mula ang propeta. Mula ang propeta, si Atrasabante. Mula ang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Artistang hindi sumikat na laos na. Yan, si Dan, si Boy Google. Masikip ko yun. So ganun po tayo. Makulit po yan, sabihin ko sa inyo. Makulit yan. Makulit yung mama na yan. Makulit. Kita nyo naman, di ba? Inisa-isa niya, may bula ang propeta, merong kasapi ng NPA, merong artista hindi pa sumikat, laos na. Lahat po yun. Sabay-sabay ho sila. Talagang, hindi pa nga sinabi dyan yung mahilig magkwento ng barbero Di ba? Si Ace Barbers siguro medyo kaibigan ni Kong Dante yun. Kaya ito si Senator Dante kaya hindi niya binakbakan. Pero dapat kasama yung mama na yun. Dahil kung nag-aanap po kayo ng isa sa pinaka-coops dyan sa House of Representatives, hindi wag na ho kayong tumingin kung saan-saan. Si Robert Ace Barbers, isa ho siya dyan. Isang salita at lalaban po tayo. Salamat po sa inyo lahat. Palakpakan ho natin ito si Senator Rodante Marcoleta. Mahusay talaga, mahusay. Ito sila ito. Mamaya na kayo.
Mamaya na kayo. Ito, mag-ano muna tayo, mag-good vibes muna tayo. Ito yung tinutukoy na dating kasapi ng MPA ni Kong Dante. O yan. May siya, ten, 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 talo. Ten, 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 may pasayaw-saya. Yan, galingan mo yung kakakadyot, Brad. Yan sinabi ko sa'yo. Nagkulang ka lang ng 3 kadyot, dapat panalo ka. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Yan, Sabay palo. Ten, 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 ten. Yan. Sumobra ka, Brad. Sumobra ka sa kayabangan, sumobra ka sa kakakontempt. Diba? Yan si Paduano, sumobra ho siya. Sumobra ho siya sa lahat ng bagay dyan sa House of Representatives. Kaya ngayon, ayan, talunan siya kahit na sumayaw na siya. Yan si Paduano. Huwag niyong kalimutan ng pagmumuka. Isa ho yan sa pinakawalang yung naging congressman ng bansang to. Ayan, si Careps. Ang tawag ni Kong Dante doon, yung kanyang palayaw, palayaw, nakalimutan ko. Meron yan AKA, Karapali Luwalhati. Yun ho ang kanyang pangalan sa loob ng samahan. Yang si Karapali Luwalhati. Ito yung tinutukoy ko sa inyo kanina. Court of Appeals overturns ruling acquitting De Lima. Order new proceedings on drug case. Palakpakan ho tayo. Ayos, di ba? Okay, hindi pa nga naupo yang si Leila de Lima, bigla-bigla mayroong ganitong bad news. At ito ang matindi dito mga kababayan, ito ang matindi dito. Paano ka magiging prosecutor diyan sa impeachment ni VP Sara, gayong De Lima leaves DOJ with unliquidated 92 million confidential fund. Meron kang isyong ganyan, madam. Meron mo kayong isyong ganyan. Iniwan nyo ang DOJ, meron kayong unliquidated. 92 million is 92 million. Diba? Yung kay VP Sara, 122 million, kulang na lang, ipako siya sa krus. Diba? Ngayon, ikaw, meron kang iniwan na 92 million noong DOJ ka na unliquidated, na confidential fund. Saan nyo ho dinala ito? Ano ba nakalagay dito? Former Justice Secretary Leila de Lima may have won herself a seat at Senate but has left the Department of Justice, DOJ, with its unliquidated 123.8 million in confidential funds. CF. In its annual report for 2015 posted on its website, the Commission on Audit, COA, indicated that the amount represent the total liquidated cash advance given to a special disbursing officer, SDO, that year. Naku, parang familiar sa akin yung mga salitang special disbursing officer that year. Naku, yari tayo dyan. Paano mo uusigin etong si Vice President Sara Duterte kung ikaw pala noong DOJ ka, nung nasa Justice Department ka, meron kang iniwan na issue na mapanggang sa ngayon, hindi man lamang ho makapagsalita. Dapat kasama pala siya dyan sa impeachment. Yan ang nga ba sinasabi natin. Kung pag-uusapan ng confidential fund ni VP Sara, maigi na pag-usapan ang confidential fund ng lahat ng mga opisyal ng pamahalaan na humipo, umamoy, humawak dyan sa partikular na pondo na yan. Sino yung mga yan? Presidente, DOJ, PNP, barangay captain, kung sino-sino pa, ombudsman, o sino pang umahawak niyan. Meron silang yung mga men in uniform, wag na natin pakialaman. 'Di ba? O bakit hindi natin tanungin? Ito si Leila de Lima, meron pa pala siyang problema dito sa confidential fund na 'to. 'Di ba? Kung hindi pa siya mapabalita na isa sa mga magiging prosecutor diyan sa impeachment trial,
Nabalitaan na rin naman ho natin yan. Di ba? Pero kumbaga ngayon, kailangan nating SS-in. Kailangan nating i-emphasize. O baka mga ano dyan, mga green-minded. SS-in, ika nga, yun sasalitang mga press, iba yung SS sa kanila. Sa atin, super skill ho natin. Ito yung super skill natin na pag-usapan sa PH Update, yung mga ganyang klaseng sikretong itinatago ng mga walang hiya, na nanalo dyan sa kakatapos na 2025 senatorial election. Dito tayo. Nagulat ako Kay nung pinadala sa akin ni Attorney Mr. Mariano. Bidaldea, ni Bingbong. Yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimony, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Nako. Si De Lima, malaki ang kanyang problema. Yari ho itong si De Lima dito. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Inuna ho kasi yung inuna yung kayabangan nitong mga pinklawan at tilawan na to. Ang sinasabi ho natin dito, masyado kasi kayong nagpadala doon sa ika nga, yung tipong, uy, panalo to si De Lima. Imagine, ML party list, tinalo pa ho ng ML yung Ipanaw, yung Ken Doc Badoy, di ba? Yun ho, maya't maya merong merong talagang pinag-uusapan yun sa social media. Pero sa bagay dyan, sa party list na yan, isa ho yan sa mga bahagi ng nagdaang eleksyon na kung saan talagang napakarami ho ang nangyaring hocus-pocus dyan sa party list na yan. Imagine, Akbayan party list, nag-number 1, si Shell Jokno. Ang bottom line naman talaga, kaya pinauna yung si Shell Jokno na yan. Kumbaga talagang ang game plan dito ni Tamba, naghahanap po sila ng mga mahuhusay na abogado, natatayong prosecutor dyan sa impeachment ni VP Sara. Kasi ang tatanga ng mga naka-line up sa kanila, si Luistro, si Rog Gutierrez, yung tipong patapon lahat. Kaya naghahanap sila. Yung kinuha naman nila na isa, nakausli ang ngipin. Di ba? Lalong, ang mga yan, mainstream lang sila sa mga dilawan at pinklawan. Pero pagka pinag-usapan ang galing at talagang pagiging abogado, wala naman hong binugay ang mga yan. Ika nga kahit noon nga ang senador yan, di ba? Nung nagkaroon ng hearing dyan sa, kung di tayo nagkakamali, yung Blue Ribbon ba yan? Napag-usapan yung mga yung mga DDS, Double Death Squad daw di umano. Ano bang nagawa ni Leila de Lima doon? Ang dami nilang linatag na kung sino-sinong mga witness pero wala naman hong nangyari. Parang ganun din ho yan mga kababayan. Yung kumbaga, kasama si Jokno sa prosecution. Tayo ba nababahala? Wala ho tayong pakialam kasi sa katunayan yan, kahit sino pa hong tumayo bilang prosecution panel dyan sa impeachment na yan ni VP Sara, wala hong kwenta yan. Latest. Ito yung isa, hindi pa nga natatapos, wala pa nga formal declaration ng mga winners sa national polls, pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Charles Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyer show na mahabang eksperyensya.
mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingbong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. De Lima, na-observe ko yan, si dating Senator de Lima. Aha. Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si De Lima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto ng dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay influensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Aha. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo, merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Medialdea, ni Bingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimony, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot, hindi nasunod. Madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Kasi nga, Attorney Panelo, ang mainstream na yan, ika nga, kaalyado yan ng mga pinklawan at mga taga-admin. Pero paano yung attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi, she was acquitted, and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka, paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Balat kayo pala
Ang buhay sa mundo. Naku, yari itong si Dilima. Balik kalaboso ho siya, mga kababayan. Paano ba yan, Tamba? Ha? Paano ba yan, Tamba? Yari ho ito si Tambaluslos dito. Yung mga inaasahan niya na sasalba sa impeachment ni VP Sara. Nako! Laki ng problema nitong si Tambaluslos. Meron akong ano sa inyo, meron akong kwento. Huwag nyo lang pagsasabi, atin-atin lang. Meron na po tayo na balitaan. Atin-atin lang. Okay? Ito galing sa isang mapagkakatiwalaang source. Pwede na kayo? O, sige. Balita ho natin sa pagkatalo ng mga kandidato na hindi yung mga guest candidate ng Partido Federal ng Pilipinas. Hindi ho yun. Yung talagang mga kandidato, yung talagang lumipat pa ng partido para makasama dyan sa partido, PFP. Yung mga kandidato nila, di ba natalo? Ngayon ho, meron ng nagkakagulo daw ho ngayon ngayong mga panahon na to. Yung mga nangampanya, yung mga tumulong, yung mga nag-donate ng sandamukal na pera, yung mga leader na mga nangampanya, meron daw ho silang sinisisi ngayon. Sinisisi daw ho nila yung nangyaring, yung isinampang impeachment kay VP Sara. Yun ang nababalitaan natin. Ay mga nababasa-basa natin. Siguro hindi nyo pa nabalitaan yan. Nagkakaroon na ho ngayon ng laglagan sa loob ng alyansa. O wala na palang alyansa, sorry. Wala naman talagang alyansa. Wala namang alyansa para sa pagkakaisa. Kasinungalingan ho yun, mga kababayan. Kung ano sasabihin niya si Marcos Jr., huwag ko kayo maniwala. Kasinungalingan yan. Pagka sinabi niyang wala siyang kinalaman sa impeachment, kabaliktaran. Pagka sinabi niyang hindi papasok ang ICC, kabaliktaran. Pagka sinabi niyang bumubuti ang ating ekonomiya, kabaliktaran. Lahat ng lumalabas sa bibig ng mamanayan, puro kabaliktaran. Pagka sinabi niyang hindi siya bangag, kabaliktaran. Maniwala ho kayo sa akin, mga kababayan. Wala ho kayong mapapaniwalaan sa mga Marcos na yan. Puro merong mga saltik sa utak ho yung mga yan. Puro merong mga saltik sa utak. Hindi ho talaga silang pagkakatiwalaan. Pero ang matindi ho, mga kababayan, nagkakandalaglagan na sila. Yung tipong meron silang sinisising isang individual na kung saan talagang siya ang trumabaho dyan sa impeachment na yan. Ano yun naman yan na-impeach si VP dyan sa House of Representatives. Okay. Hindi pa ganun katindi ang galit ng mga Dabawenyo, yung mga taga Mindanawan, mga Cebuano, hindi pa ganun galit sila sa sa administrasyon. Ang talagang nayari ho itong administrasyon na to noong kinidnap nila ang pinakamamahal na presidente ng sambayan ng Pilipino, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung kay VP Sara, kumbaga, okay, na-impeach siya, pero sabi naman niya, ayos lang yan. Hindi pa ho talaga yun. Ang bakit naging solido ang Cebu, ang Mindanao at ang Visayas dahil doon sa pagkakaresto kay VP Sara. Di nga ganun katindi yung public clamor doon sa impeachment ni VP Sara. Kasi sinasabi ni VP Sara, kaya ko to, kalma lang kayo. Pero na antigang puso ng mga kababayan natin nung kinidnap si Tatay Digong at pinadala dyan sa The Hague, Netherlands. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Para dito kay Leila Dilema, night na. Tulog na. Pahinga ka na ulit sa selda mo.